CMAS meeting, we have demonstration of our safety awareness. And that is MRF. Nandun po yung waste segregation and held by ating invite na si Sir Leo. Siya po yung magbibigay and assisted by our safety officer. Okay, so yung topic natin for this month is regarding waste segregation at saka yung spill response and handling of contaminated soil. So, i-demonstrate namin yung proper na pag-segregate o yung parte-parte ng klase ng basura sa paglalagay sa basurahan. No? So, i-demonstrate namin yung proper way at saka yung pag-identify ng mga basura, types ng basura. Para itong demonstration na to, hindi lang ito sa safety and health. So may impact dito sa environment. May responsible tayo sa kalikasan, sa paligid natin. At saka yung pangalawang demonstration is regarding doon sa kung may mangyaring spill. Yung ibig sabihin ng spill, kung may mangyaring may matapon na diesel, fuel, mga oil galing sa mga machine natin, pag-handle ng waste na yon, kung ano yung proper na pag-responde doon sa spillage o yung doon sa natapon na pollutant doon sa working area natin. So, i-demonstrate natin una yung waste segregation. So, ipapaliwanag sa atin ni Sir Leo yung PCO natin regarding sa procedure na yun. Okay. Sana ba yung apat na tao na magagaling mag-segregate ng waste? So, tatayo sila kung saan naka-assign. Tapos, i-judge nyo kung tama yung ginagawa nila. Okay? So, okay tayo doon, no? So, andito po yung ibang klaseng waste. Papatong natin dito yung mga waste. Walay natin. Okay? So, may iba't ibang klaseng waste tayo. Ito. Huwag natin pangalanan. Hayaan natin silang magpangalan ng mga waste. At hayaan natin silang maglalagay sa tamang lagayan. Ngayon, kung ano yung nilagay nila, isa-isa. Sasabihin ninyo, tama o mali. So, doon natin malalaman kung tayo po ay aware sa mga waste na tinatapon natin. Okay po tayo doon? Okay. So, game. Ito po ay maglalagay dito. Lahat ng biodegradable, mga nabubulok, dito po ilalagay. Sir, ikaw po yung maglalagay sa lahat ng nabubulok. Ito sa kulay green. Natapon natin, lahat ng nabubulok, saan po siya ilalagay? Green. Sa verde o kulay green. So, sir, pili po kayo kung ano po yung napupusuan ninyo. Nabubulok sila, green. Sige po, sir, pili po kayo kung saan dyan nabubulok na pwede ilagay dito sa kulay green. Sir, harap dito, sir, dito po kayo. Yan, pakita sa kanila na dito po. Okay, pakita sa kanila na ito po yung nabubulok. So, meron po, sir, meron tayo. Lahat ng nabubulok, tapos na lang yan. Okay? Yan. So, kung napapansin ninyo, yung kinukuha niya, niya sinama yung plastic. Pagka sinama natin yung plastic, ano na mangyayari doon? Hindi nabubulok yung sinama to, yung plastic, hindi siya nabubulok. Okay. Tanungin ko po kayo. Ito pong nasa unahan, yung mga commander. Tama po bang ginagawa niya o mali? Tama. Ito po, sir. Tama. Ito po, sir. Ito po, sir. Tama. Sir, dito po. Tama. Okay, tama. Okay. Very good. Kuha ng ating unang participants. Tama yung segregation niya. Nasa kulay green lahat ng nabubulok. Okay, congratulations, sir. Tamang-tama yung pinagawa ninyo. Sa pangalawa, residual. Residual yung non-biodegradable. Yung hindi siya nabubulok. Okay? So, may exemption doon na
pinabubulok, ibig sabihin yung residual hindi siya pwedeng ihalo doon sa recyclable. O di siyang ihalo sa recyclable kung siya'y malinis at pwede siya i-recycle. Pero kung madumi siya, residual na hindi nagbubulok. Okay? So ngayon, tanungin natin yung pangalawa. Sigurado sir na kabisado mo yung hindi nabubulok. Yung pinagbalutan ng mga pagkain na itatapon natin sa non-biodegradable. Okay, si may chance tayo, marami ha. Okay po. So pili ko kayo dyan, maliban sa eto, bigyan na kita ng tool, dito na bubulok, pero hindi siya dapat kasama dyan. Kasi ito po ay waste ng clinic. Okay? So lahat ng waste ng clinic, isa pwedeng ihalo sa non-biodegradable dahil mayroon po siyang tamang tapunan. Okay po. Pili po kayo dyan, mga hindi na bubulok na pwede itapon sa kulay blue. Ayun, napakadali lang pala yung kanyang ginagawa. Oh? Okay. Tama po ba mali? Oh, tama. Agad sila lahat. Very good, sir. Okay. Tama yung ginagawa ninyo. Ngayon, tama siya, sir. Pupunti siya nakatapon niya. Dito naman tayo sa recyclable. Ano bang ibig sabihin ng recyclable? Yung nagagamit ulit. Pwede natin gamitin kung saan. Pwede. Okay? The same naman, si Sir Daniel ang gagawa nun. Sir, pasuyo po. Pakitapon ng basura na naaayon naman sa tamang lagayan. Anong kulay ng ating basurahan kapag ka recyclable? Kulay pula. Sige po. Ayun no, napakadali lang. Kulay pula. So tandaan po natin, lahat ng recyclable, pag nakita natin yung kulay pula, sa atin yung site sa ibang ano kasi may iba silang description, pero nasa procedure naman natin, kulay pula yung ating recyclable. So understood, kapag kulay pula, recyclable. So kasama dyan yung mga papel na malinis pa. Okay, so ngayon naman, nasa site shop natin sa mga papel dyan. Nahiwalay tayo. Okay, so tama po ba ginagawa natin third participants? Tama. Agree sir, agree? Agree. Okay, so tama na. Tama daw, tama. Yung panghuli, ito, medyo critical to. Bakit critical? Masama sa kalusugan, magagalit yung ating nurse pag nagtato kayo kung saan. Ang masasabihin itong nurse natin, oh. Wala. Okay, sir, panghulis. Gasman. May bagong pangalan si Gasman. Sige sir, pakitapon nung sa tamang tapunan yung ating omekable, yung nakakahawang waste. Ayun, yung mga nakakahawang waste, may tama tayong tapunan. Tapos ang ihahalo, etong sa tatlo. Dapat dito lang sa kulay dilaw. Tama po bang pinagawa ng ating fourth participant? Agree po kayo? Agree. Kaya ba natin sundin yung mga ginagawa nila? Inapan. Okay. So ano naman maging benefits natin kapag nagagawa natin yan sa ating site? Okay? Maging malinis yung ating kapaligiran. Okay? So ganun lang po kadali, mag-segregate ng basura. Demonstration na ginagawa. So kaya natin gawin, di ba? Kaya. Maraming salamat po. So yun lang po yung ating proper waste segregation na dapat natin gawin sa pang-araw-araw. Okay po, thank you! Thank you, Sir Leo. That's the first part of the demonstration. The second part is regarding the response during the spill or spillage of hazardous material. Kailangan natin gawin yung proper procedure para natin ma-handle ng proper yung pag-aksidente na natapon yung materials na yun sa lupa o sa tubig. Itong konting demonstration namin is para ipakita sa inyo kung ano yung dapat gawin kung mayroon tayong ganong mga incident sa project natin. Okay. So maglalagay kami dito ng sand. And then yung tubig, yun yung magre-represent ng hazardous liquid na matatapon. Para lang ma-visualize nyo kung anong procedure yung gagawin natin. So dito namin nilalagay para madali natin
ma-handle yung materials. So Marlon, can you please maglagay ka konti? Buhangin. So halimbawa, ito yung lupa doon sa working area. Halimbawa, may mga machine tayo dito. Halimbawa, for example, yung velcro hammer natin o yung mga diesel generator natin o yung mga heavy equipment natin. Dito na-allocate, then magkaroon tayo ng spillage. So spillage ng engine oil, used oil, and yung diesel fuel. So itong tubig yung mag-represent ng liquid na yun doon sa matatapon na hazardous waste. Assuming na, itong nakalagay na to, used oil. Yung nilalagay natin sa MRF, o kaya kung saan may drum na nakalagay to sa site na may langis. Hindi lang langis, used oil, kundi lahat ng langis na hindi nagagamit sa kayo stock. Okay? So ito, assuming na ito yung bubuwas natin. Ayun, nag-spill. Ano bang ibig sabihin ng spills? Yun yung natatapon na mga langis. Langis na? Okay. So ngayon, pag may natapon na langis, meron magre-report na. Sino magre-report siya? So kung halimbawa, merong spillage, tapos siyempre yung mga kita yung mga worker, o yung lead man, o si engineer, o yung safety marshal. So anong gagawin niya? Communication procedure natin. So tatawagan niya yung safety officer para immobilize yung tinatawag natin na emergency response spill team. So may grupo tayo dito sa site, sa project, na binigay yung assignment sa kanila at saka train sila, alam pamilya ang gagawin, so tatawag siya. May well spill po na nakatapon dito sa site, sa City 1 area. So pag tumawag siya sa akin, so alam ko na kung saan yung area, location, tapos yung spill, anong klaseng spill, anong source ng spillage. So gagawin ko naman, igagather ko ngayon yung team natin na mag-respondi, maglilinis doon sa area. Tapos yung mga materialis na kailangan, yung spill kit, yung kailangan natin para ma-contain yung spillage at saka hindi na kumalat at saka ma-extract natin yung contaminated na buhangin. So, for example, tinawag ko na sila, no? Ito na. Nandito na sila sa site. So, gagawin nila yung procedure na base standard. So, dito, meron silang ina-apply yung absorbent material na tinatawag. So, pwede yung buhangin, yung ipa. Wala tayo nung binibili na absorbent pads. Yung mga alternative materials natin, kagaya ng sand, to be used as an alternative for absorbent materials. Kung wala tayo nung absorbent pads. So, kagaya ng buhangin. So, yung ginawa niya, inalibutan niya muna, kinontain niya muna yung spill para hindi kumalat o mapunta sa ibang area. So, pinalibutan niya ng sand, and then dahan-dahan niyang nilagay yung sand doon sa mismong contaminated na materialis para i-absorb na yung liquid at saka hindi na kumalat sa ibang area. So, next procedure natin, yung ibang member naman, pag mag-settle na yung materialis, yung liquid, stable na, i-extract na ngayon, kukunin na ngayon natin yung contaminated na materialis. Hindi natin siya iiwan sa site. Ibabaon lang at saka iiwan, hindi. Kasi nandiyan pa rin yung toxic material. So kailangan natin siyang kunin doon sa area. So i-extract na siya ngayon. So kung napapansin po natin, hindi natin hinahayaan kumalat yung speed. Kinuntain natin siya hanggang sa matuloy. So meron po tayong specific na lagayan. Yan. Kunyari yung nakalagay doon na sand, ito siya. Ito yung ating absorbent sand.
So dito siya dapat nakalagay, pero doon na lang, mas magaling natin. So ito naman yung contaminated na lagayan. So meron po tayong tanong yung lagayan ng mga contaminated materials. Dito siya basta-basta ipapalit ko sa malinis na sahig. So, completely po lahat para sa ating emergency response members. Okay, so gano'n lang po kadali kapag meron tayong chemical spills sa ating working site o work site. So paalala lang po, hindi natin pwedeng itapon. Kunyari may nagkalat ng mga nalis, matabunan natin ang lupa na may nanandyan, tapos tatapon natin sa tabi-tabi. Delikado po yun. Baka may nag-picture, nabalita tayo, mas malaki po dyan. Okay? So, gano'n lang po, mag-responde yung mga chemical spills sa ating work site. Maraming salamat po sa mga Yun. Salamat. So, yun yung demonstration natin, no? So, anong mangyayari doon sa next track? So, ilalagay natin yun doon sa MRF natin o temporary storage. Then, saka natin siya i-turn over for treatment. So, ganun yung proper na procedure sa environmental, no? Pag may spillage tayo, standard yan. Kahit sa ibang bansa, kailangan talaga hindi natin basta-basta ibaliwala yung mga spillage natin, mga toxic material natin sa project. So, kailangan natin yung i-handle ng mabuti. So, yun yung typical na procedure, paano yung gawin. So, kung malaking scale na, so mas malaking scale din yung mag-responde. Tapos mas maraming materialis yung kailangan. Pero ganun yung prinsipyo nun. Huwag nating hayaan yung mga saldos na materialis, liquid, na makontaminate o makontamina yung kalikasan sa paligid ng project. So yun yung para may iwasan din natin yung penalties sa gobyerno hanggang sa matapos yung project. So magiging maganda tayong example na responsable tayo, hindi lang tayo basta gumagawa, responsible tayo sa kalikasan. So yun na. Salamat.